River of Life Church Global Ministries na. Yan. So, maupo na po tayo lahat. And before we proceed to our praise and worship, let's open our Bible mula sa Mga Awit, chapter 63, verse 5. Ibasahin po natin, itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawi ng paburing iaalan. May isang katotohanan na madalas hindi agad napapansin ng tao, na ang kaluluwa po natin ay may pagkauhaw o pagkaguto na hindi kaya punan ng mundo. Marami ang sinusubok, kaya nga marami sinusubukan. Yung mga bagay-bagay, sinusubukan natin bilang tao, yung maraming bagay para punan yung pagkauhaw at pagkagutom ng kaluluwa natin. It means, ang tao ay naghahanap ng satisfaction. Sino dito naranasan na hanapin yung satisfaction sa buhay niya, even before na makilala ng Panginoon? Halos lahat, di ba? Pero napatunayan natin na despite mayroong pagkauhaw o pagkagutom yung ating mga kaluluwa, gusto natin mag-satisfy tayo. Nakita natin na hindi kasal, hindi anak, hindi yaman, hindi bagong sasakyan, hindi bakasyon, hindi dream house, hindi hobby, hindi pagkain, alak, o kahit anong bagay ang totoong magsatisfy sa buhay po natin. Walang anumang bagay sa mundo ito yung pupuno sa pagkauhaw ng kaluluwa mo. Yung magsasatisfy or bubuhos sa'yo. Iniisip ng iba na kapag nag-asawa ako, sasaya na ako. Iniisip ng iba na kapag nagkaanak ako, magiging buo ng buhay ko. At iniisip ng iba na kapag yumaman ako, magiging kontento na ako. Maraming bagay sa akin, even before na gusto natin magpayaman. Kasi iniisip natin na kapag meron tayong kayamanan, o meron tayong pera, magagawa natin yung gusto natin. Makukuha natin, makakamit natin yung gusto natin. Sabi naman na iba, kapag nakapag-travel ako, nagiging fulfilled na ako. Pero wala daw yung fulfillment, o yung tinatawag natin satisfaction. Pero bakit kahit nakuha na ng iba, yung mga bagay nito, ay may kulang pa rin sa buhay nila, umaring sa buhay mo. Diba? Kahit sa buhay ko. Dahil ang kaluluwa ng tao ay hindi nasisiyahan o nilikhang masiyahan sa pansamantalang bagay. Ito ay nilikhang masiyahan sa Diyos. Repeat. Dahil ang kaluluwa ng tao ay hindi nilikhang masiyahan sa mga pansamantalang bagay dito sa mundo. Ito ay nilikhang masiyahan sa Diyos. So that's why we are looking for satisfaction. Pero yun nga lang, hindi lahat ng tao alam ang ultimate satisfaction. Which is ang ultimate satisfaction ay walang iba kundi si Jesus. Diba? So ngayon, dahil ang tao hindi nakakilala sa Lord, hindi nila alam yung totoong magsasatisfy sa kanila. Kaya inahanap nila sa mga bagay sa mundo ito, yung pupuno sa kaluluwa o sa pagkauhaw nila. Kasi lahat tayo may pagkauhaw. Diba? Lahat tayo may pagkagutom. Diba? Yung kaluluwa natin, marami inaasam-asam. Pero isa lang po ang tunay na kumpleto sa atin. Sabi niya sa Awit 63, na si David, nang nasa ilang, hindi siya komportable, hindi marangay yung sitwasyon niya, ngunit sinabi niya, ito, aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan. Diba? So, ang tunay na kasiyahan ay hindi nakadepende sa paligid mo o sa sitwasyon mo, kundi sa presensya ng Diyos. Kaya ang mahalaga, na unawaan natin na ang mundo ito ay nagbibigay ng saya, pero ang Diyos po ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Kaya ka, bigyan ng kasayahan ng mundo, pero panandalian. Pero yung kasiyahan na nagmumula sa Diyos, yan po yung malalim at tumatagal. Once na naranasan natin, yung kagalakan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos, yan yung pangmatagalan. Hindi panandali ang kaligayahan. Kaya maaaring umiti ang labi, pero gutom at uhaw pa rin ang kaluluwa natin. So it means, pwede kang umiti sa paningin ng tao, pero ang totoo, meron pa rin pagkauhaw sa iyo. Kaya na narito tayo sa patitipon, para yung pagkauhaw na yun, mapuno yun, diba? Ng presensya ng Diyos. Kasi only the presence of God can satisfy our soul. Yung ang kaluluwa ay meron din God-shaped space na tinatawag. So which is, may bahagi sa atin na tanging Diyos lang po ang kakasya sa buhay natin. Only God or only Him is the perfectly fit sa buhay na yun. Kaya kapag ibang bagay ang pinulot natin o nilagay natin
is God, kapag ibang bagay ang pinulot natin dyan, nilagay mo dyan, hindi talaga yan. May kulang pa rin. Only God is a perfect fit sa buhay po natin. Okay? Yung space na yan, si Lord lang po, yung kukumpleto dyan. Okay? Kapag ang Diyos ang ating kasiyahan, kusang umaapaw ang ating papuri. Kaya sabi nga, magagalak ng maawit na papuri. So, ang tunay na papuri ay bunga ng pusong busog sa presensya ng Diyos. Kaya napapapuri ka kapag nararanasan mo yung presensya ng Diyos. Tama ba? What if puno ka pa ng presence ng Lord? Talaga nag-uumapaw. Diba? Yung rejoice, yung fullness, sa pagpuri, sa pagsamba, na nagagawa natin give yung all out na meron ka, yung lahat na meron ka sa pagpuri at pagsamba mo. Kasi nga, nandiyan yung presensya ng Diyos sa pupuno sa iyo. Diba? You become unstoppable kapag tayo po ay pumupuri at sumasamba. Kaya hindi masama ang mga bagay, pero hindi nga lang sila sapat. Okay? Hindi masama yung mga bagay na binanggit natin, yung mga kanina na hinahanap-hanap natin to satisfy our soul. Hindi masama yung mga bagay na yun. Kasi we can use it for the glory of God, di ba? Pero lagi mong tatandaan na hindi po sapat ang mga bagay na yan. Okay? Hindi masama ang pamilya, pangarap, o yung mga biyaya, blessing na pagkakalab sa atin ng Diyos. Pero kapag sila, o yung mga bagay na yan, yung ginawa nating sentro ng buhay natin, mauuwi tayo sa pagkauhaw ng kaluluwa natin. Kaya naghahanap tayo ng satisfaction. Kaya dapat maunawaan mo na only Jesus is the ultimate satisfaction, or only the presence of God will satisfy your soul. Pero pag nakakaramdam ka ng pagkauhaw, huwag kang tumakbo sa mundo. Huwag tayo lumapit sa mundo. Lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Kasi kahit nasa buwan mo may maraming bagay sa mundo na yan, meron pa rin kulang kang mararamdaman, mararanasan. Kaya dapat, lagi po ang pag-auhaw natin, ilapit natin talaga sa Lord. Only the presence of God ang makakapuno po sa atin. Kaya kahit alamin natin yung sarili natin ngayon, ano ang inaasahan kong pupuno sa akin? Ano ang inahabol ng puso ko? Ano ba yung hinahanap ko? Diyos ba may mga bagay na pananilian sa mundo nito? Kung Diyos ang hinahanap mo at gusto mong hanapin, that ngayon nandito ka sa service na ito, talagang buksan mo yung puso mo, welcome the presence of the Lord, mauhaw ka. Dito mo, ibuhos yung pagkauhaw mo, hindi sa mundo, hindi sa tao, sa bagay, kundi dito sa presensya ng Diyos. Kaya later on, as we praise and worship the Lord, talagang dapat, alam mo yung feeling na parang kang uhaw na uhaw? Yung hindi ka mapakali, yung talagang gusto mo talaga ma-fulfill lahat ng pagkauhaw na yan sa buhay mo. Okay? Kaya, alisin mo yung alisin mo yung ilang sa katawan mo. Dapat mamaya, freely hayaan mo kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa sandali ito, piliin po natin lumapit sa Panginoon, hindi lang para tumanggap ng biyaya, kundi para siya mismo ang maging kasiyahan din natin. Siya mismo ang maging sentro ng buhay natin. Kaya ang katotohanan, hindi ang mundo ang sagot, hindi ang bagay ang sagot, Diyos lamang. Diyos lang po ang kasapatan. Kaya narito po tayo, tumayo tayo lahat, ipialay natin ang ating papuri sa Diyos. Hallelujah. Tabi po natin ang ating mga buwan. Kaya ang ating sarili. Praise the Lord. Sige po. Occupy po natin ang space. Huwag po tayo magsiksikan sa gilid. And leaders, proceed po dito sa may unahan. Ministries leaders, dito po kayo sa unahan. Sa oras nito, itaas natin ang ating mga kamay. Dumulog ka at manalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, Lord, Ikaw lamang ang tanging hinahangad ng puso mo sa oras ito. Ano mang pagkauhaw, ano mang pagkakulang, pagkagunom ng aking kaluluwa, Lord, maging Ikaw ang satisfaction nito. Kaya sa oras nito, sa iyong panalangin, kasabay ng pasasalamat mo, lumapit ka sa Panginoon. Ihanda mo sarili mo upang purihin na presensya ng Diyos. Isuko mo sa harapan ng Diyos yung mga bagay na maaaring nagiging sentro ng
prayers can satisfy us. Yes, Jesus. Ama namin yan, bigyan ng Diyos na taas-taasan. We thank you so much, Lord. So, minsan po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang kasapatan na aming natagpuan. Ikaw ang bumuo sa aming pagkatao, sa lahat ng kakulangan, maging sa pagkauhang ng aming mga puso. Sa oras na ito, Ama, nagpapakumbaba kami lahat sa iyong harapan. We lay down our life. We lay down our possession. We lay down the blessing at your feet, O Jesus. Sa mga oras na ito, Lord, Ikaw munang maging sentro. Ikaw ang maging sentro sa aming pasasalamat, sa aming papuri, sa aming pagsamba. Aming pangalan mo, Jesus, ang siya'y tataas sa aming mga buhay. Hindi ang kayamanan, hindi ang pamilya, hindi ang relasyon namin sa tao, maging ano pang bagay sa mundo ito. Lord, fill our soul, satisfy our soul, fill our hearts. And right now, not by might nor by power, but by your Spirit alone, we welcome the Holy Spirit in this place. Itaas namin ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya naman gawain ng kaaway sa oras na ito, lahat ng kadiliman nila aming kinagapos, winawasan, at tinatapon sa haligat-dagatan na po in the name of Jesus Christ. And Lord, buksan mo yung kalalitan, tanggapin mo ang aming pasasalamat at ulitin sa mga lahat. Your beautiful name, Jesus. Only by your name, O Jesus, everything is possible. Kaya sa oras na ito, Ama, Ikaw ang aming tinataas sa iyong papuri, pagsamba, sa mga pagdaliang pangalan ng Jesus. Nagbisin ikaw na hinihilan, Lord. Itaas mo ang kamay mo. Ialay mo ang buhay mo. Pasalamatan mo ang Panginoon ng buong puso. Yes, Lord Jesus. Come on, everyone. Lift up your hands for the Lord. Thank you, Jesus. You are the word at the beginning. One with God, the Lord Most High.
You are the word that beginning. One with God, the Lord Most High. Revealing glory and creation. Now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
You have no right.
continue to lay down our life, we bow down our knees. We continue, Lord, to come into your presence, to be filled right now by your presence and your spirit. Sa mga oras sa pagpangin ng bukas sa iyong kalagayan, at patuloy mong tatanggapin ang aming papuri sa iyong pangalan, at kasabay ito ang aming pagsamba na niluluwalhati sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, we're declaring that your spirit will freely move in this place. Hindi namin mahahatangan ang kalooban mo na humilaw sa lugar na ito. Kaya sa oras ito, Lord, we are declaring victory upon victory. Our praise and worship, ikaw ang Diyos na maghari sa puso ng bawat isa. Ikaw ang humipo at magpalaya sa kanila, ang magbigay ng kagalingan sa bawat isa narito para walang ibang pangalan ang may matas, kundi ang pangalan mo, ang iyong kapihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon Jesus. Iwanag sa kadiliman ang pag-asa, ang Diyos na dapat sa aming papuri, ang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos na dapat itaas sa aming kalagitnaan. Lord, ikaw ang hari at nagbigay ng kapayapaan. We are here now to rejoice, to enjoy your presence. We are here right now upang itaas ang pangalan, higit sa lahat ng pangalan.
Sa mga oras na to, patuloy natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. We are here to worship the Lord. Hallelujah. Jesus revealed Himself in our life. Kaya tayo nagkaroon ng koneksyon at relasyon sa Diyos because of His Word. Because of what He has done on the cross of Calvary. Ngayon natin tayo upang itaas ang Diyos na banal, 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 makatarungan, walang katulad ng kapatay. Sa mga oras na ito, everyone will worship the Lord. Nasa unahan ko man sa likuran, you are here to worship the Lord. Huwag mo i-please ang sarili mo. Huwag mo i-please ang tao, i-please mo ang Diyos sa oras na ito. By your worship, lay down your life, surrender it to God. Yes, Lord Jesus, we are here to praise the Lord. He comes to worship the Lord. Taas mo kami mo. Hallelujah. God is holy, holy.
Jesus, your name is power.
ang Diyos ng katarungan, aking iniibig, aking minamahal na mga anak, ako'y naririto sa inyong harapan. Hindi mo alam kung nila naman ng iyong puso, sapagkat akong Diyos ang kailanman ay hindi makakatwa ng tao na lalaman ko sino ang tunay na sumusunod at nanindigan sa aking mga salita. Kaya ikaw na naririto, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Alam ko ang iyong pinagdadaanan sa iyong paglalapit sa akin. Pinagtitibay mo lamang ang aking pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Huwag kang mahiya na lumapit sa akin, sapagkat akong Diyos na mahabagin. Hindi kita kukuntinahin, sapagkat akong Diyos ang nakatingin sa iyong hinaharap. Ikaw naman na aking anak na tumutupad sa aking mga salita. Pagtibahin mo, manindigan ka sa pinasok ko, sapagkat isa lang ang aking tanong: maglilingkod ka ba ng totoo hanggang wakas? O hindi lamang ang aking katutunan? Naghihintay ako sa iyong respond. Paano mo panindigan ang pakikipaglaban at pagtitibay at pagbibigay buhay ng aking mga salita? Ang tunay na matalino, ang tunay na may doong talino, ang siyang tumutupad sa aking salita. Ang sinumang nagtuturing na siya'y magaling mangmangga sa aking harapan. Akong Diyos na nakakasiyasat ng iyong puso. Ang sinumang ibigay ang tamang hangarin na naaayon sa aking salita ay kung sa samahan. Pagkakagampahin kita, hindi lingid ng tao ang kaya kong gawin sa buhay mo. Manindigan ka, aking hinilang, aking pinili, aking minamahal na anak. Patuloy kang magpakumbaba, lumapit ka sa akin at pagtitibahin ko ang pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Sa oras na ito, ipinababa ko ang aking kapangyarihan. Saksi ang kalamitan, nakatingin ang aking ligo-ligong mga anghel sa inyong pagpupuri at pagpapasalamat sa aking kaluwalhatian. Lagi mo pagkatandaan, akong Diyos ng katuwiran. Ako ang Diyos na namamong desisyon pinili sa buhay mo. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Ako ang Kordero. Ako ang Diyos na lumalang ng lahat ng dito. So, Kordero, okay. Buksan niya ang inyong pagdinig, kaya na
sa buhay mo. There's no chance. Love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Yes, Lord. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Take all of me. There's no chance. Take all of me, Lord. Father in heaven, in the name of Jesus Christ, we thank you so much Lord, for your love. We thank you so much Lord, for your message. We thank you so much Lord, for your presence. We lift up your name in this place, O God. Buhay ka, dakila ka, umikilos ka, marami ka na pinatunayan sa amin, Lord. Nagiging kami ang